sa Roro. Ayan o, sa cargo kami. Sakay namin itong multicab. Ngayon ko lang nakita na ang dami palang sakay ng ano na to, ng barko na to. Tingnan mo yung mga 10 wheeler, 20 wheeler oh. 25 malalaki kasya pala dito. Ayan o, parang runway ng aeroplano eh no. Kaya sa kanila sa may mga tatak. Sa akin nagpaalam. Kala niya ako ang boss. Kala ako ang boss. Sa akin nagpaalam. So ayan o. Dami no. Grabe. Mga nakakailang balik to matlog dito sa isang araw. Hindi, sa isang araw. Isang araw, 6 na balik. 2 oras no. minsan hindi na nabot ng 2 oras. Mabilis na, 1.5. Pwede ba akyat ko? Doon kayo tambay, sirado yun lang yan. Oo, sige. Sisikyo nyo lang. May mga higaan doon sa likod. May share ba doon? CR ba doon? Pwede kayo maligo. Ayun! Pwede ako maligo. Walang bayad? Okay, very good. Sige. Baka pag sinabi ko pangalan mo, palayasin na. Malaya, takot niya na bakit. Ayun, na malupit. Sige, maliligo nga ako. Ayan mga master. Nakaayos lang namin. Papunta na kaming Matnog. Ayan, so pupunta na kami Matnog mga master. Alas 11 ng umaga. Kala ko magbabanggaan pa yun. Alright, so ayan mga master, nandito na tayo sa Matnog. Ayan, malapit na kami dumaong, kaya bababa na ako. Tinayusin ko na yung ano natin, yung multicab na maraming issue. Grabe. Ang sinakyan namin hindi passenger, cargo ang sinakyan namin, kaya walang masyadong tao dito. Kami lang, driver na sasakyan tsaka yung pahinante, yun lang. Dito tayo sa makina. Ayan o. Malapit na tayo mga master. Kaya papandarin ko na yung ano natin. Ano pa si tatay sa taas eh. Pero mag-asikaso na ako. Yan. It's nice to be back. Yan, so yan, ayos na. Dito ko muna nalagay yung bag ko. Ayan mga master, kadaong na kami ng port ng Matnog. At ito na ang moment of truth sa ating Luzon journey. So from dito sa Matnog, mabiyahe tayo ng 576 kilometers hanggang sa ating
kahapon, kanina, kahapon 16 hours yung naging biyahe natin simula sa San Ricardo Port hanggang dito sa Allen Port. Yun ay 438 kilometers lang yun. So hindi ko alam kung kung ganun din ang magiging biyahe natin yan. Pero sana naman wag tumagal kasi actually mas maraming lubak dito sa may Samar kumpara dito sa sa Bicol, no? So let's see, magkakaalaman yan mga master mamaya. Okay. Guys, ang exit eh. Oo. Baka doon exit. Ang may exit doon yata. Motor shop, hardware. Walang dalihan ko yun. Unahan lang dito ko. Ha? Unahan na lang. Pagkalabas dito may mga kuwan na siya. Hindi ko patay sa atin eh. Dito ba ito palabas kaya? Ito na yan. So go, 100 meters. So, tingnan natin kung ito na yung palabas. Sakto, yan oh. Diyan tayo bumili ng tornilyo. Ganito tayo. May nut. Ay, may washer. Ganyan. Mahaba lang ng konti dyan. Haba lang. Tapos pairam din ang tools pansikip. Pag sinalin sa bali yung gasolina, at pag nalumihan, hindi na pwede ibalik sa angke kasi injector mo naman ang masisira.
kalsadang ganito kaganda rito hanggang entrance ng Ragay. Pagkatapos niyan wala na. Siguro simula rito mga 300 mga 250 o 300 kilometers na maayos pa yung kalsada. Pero after nito magandang kalsada, pagpasok mo ng Ragay, Sipocot, Ragay, Tagkawayan, Quezon, so yan, lubak-lubak na. Yan, so Sorsogon na tayo. Sorsogon, Camellia. Ang oras ay alas 3:20 ng hapon. So estimated time mga kasi sa motor binabiyahe ko lang to 10 hours eh. So siguro sa sasakyan mga 16 hours, 16 to 18 hours depende sa traffic. Dire-diretso yun, walang pahinga. Kasama na traffic doon. Dito sa lubak. Depende sa takbuhan din. Ayun, dito na tayo sa Sorsogon Sports Arena. Ayan. Ganda, di ba? Parang parang sinauna naman. Versace Motor. Ganda ng Sorsogon Arena, master. Kala mo pinaunang Pero kawas yung mga kasi Sorsogon.
mga Karga doon? spike oo, kasi karga yan eh. Tinipid yung ano eh, pyesa eh. Kung hindi tinipid yung pyesa, maganda sana ibiyahe yan ng lubak-lubak. Baka pala tuloy ng mga 1 inch pa. Baka laro sa mga paglaro no. Gulong. Wala eh, pag nalubak ka, shoot agad eh. Parang bato nga. Hindi na. Kaya ganun daw, mga kapal yung sila mo. Pero makapaglaro pa sa ano. Ayan, pag tinamaan, sa pool talaga. Grabe talaga lubak dito. Lalo na dun sa Quezon. Doon naman sa Quezon, makailag ka pa. Kasi, ang butas naman doon, pahaba naman. Siguro nipis talaga ng gulong eh. Sige, dito ako sa likod. Titingnan ko kung ano maingay. Okay. Observe. Huh? Yeah. So ayan mga master, dito muna ako sa likod. Mag-observe ako kung ano yung maingay dito na magkaalaman. Alright, backride muna ako, backride. Agoy. Pasira to doon, pasira yun eh. Yung butas.
Bilis natin, mabilis tayo, mabilis. Bukas muna ako ng windshield. May astigmatism yung windshield natin. Ito ba wala mo sa ano? Ha? Mahirap yung ano, mahirap tumingin sa windshield. Ano? Nag-ano yung tubig. Yung... Magkaway mo lalabas. Ha? Kasi gasolina, talagay tayo. Nang. Gasolina. Ano pa? Ayan mga master, good morning sa inyo. Nandito ako ngayon sa Gumakay. Dadala ko pa rin yung multicab, no? Tumigil ako dito kasi alam niyo naman sa sobrang puyat. Ilang araw na akong walang tulog, dalawang araw na, no? Hindi walang maayos sa tulog. So yung paningin ko nagpa-blackout na, nagda-drive ako nang wala akong nakikita. Kaya pinilit kong makarating dito sa may seaside na to, no? Para magpahinga. I-idlip muna ako kahit ng mga 30 minutes para makabalik yung energy ko. Si tatay natutulog, so ako i-idlip muna ako dito sa likod para ano, para makabalik yung ano ko, yung paningin ko kasi nagpa-blackout ako. So yun, ano na tayo, gumaka na, malapit na tayo sa zigzag. Mamaya ano na, dapat didiretso ko ng zigzag kaso talagang delikado na dahil wala na akong paningin. Minsan nag-drive ako, nakadilat ako kaso ano na, blackout na. So syempre, pero nandun pa rin naman tayo sa matinong pag-iisip, kaya mas pinili kong mag-park muna dito at ako'y magpapahinga muna. Yun ang pinakamagandang gagawin natin. Alright, hihiga ako dyan sa likod. Ayan, salamat. Naka-idlip din. Okay, din na pag-isip ko, tulong lang. Ha? Paano na pala? Idlip ako 30 minutes sa likod eh. Nagba-blackout kasi yung ano ko, paningin. Wala akong makikita.
nandito kami ngayon sa Atimonan, nagpahinga lang kami. Haba ng biyahe namin, grabe. So kanina mga master, kwento ko na lang sa inyo, kanina nagba-blackout na yung paningin ko, no? Hindi na ako makapag-drive na maayos. At ayun, alas kahit nakadilat ako, parang itim na talaga. Tapos biglang babalik sa dating ulirat, tapos mawawala na naman. Kaya nag-decide ako matulog sa tabing dagat. Ayan, so naka-recover naman ako after 30 minutes na ano natin, na pagpapahinga. So all goods na hanggang mamayang tanghali na to, hanggang Manila na tong ano natin, energy natin. So ayan, update ko na lang kayo mamaya. Andito kami ngayon sa Atimonan pa lang. Zigzag, old zigzag road. Tama niya, araw na. Oo. Kasi ano pala na siya? Diyan, meron dyan. Andyan lang, doon yata. Ayun, sa kabila. Ayun tayo. Sariaya, maraming prutasan dun sa may Sariaya. Sa may bypass doon na tayo bumili ng anong prutas. Sana meron. Ay sus, meron. Ayan, nandito tayo sa Pagbilao. At papunta na tayong Lucena. Po tayo sa ano, Lucena na to, puntang Sariaya na ha. Ay mga master, nandito na tayo sa Sariaya, Quezon. Oops! Okay! Nandito na tayo sa San Pablo. Ayun o, SM San Pablo. From Davao to San Pablo. Teka, bakit ka ano? Ayun o, San Pablo City. Nakasurvive yung multicab Davao to San Pablo. 4 minutes na lang nalalabi sa ating ano. So ayan mga master, patapos na po ang ating vlog at maubos na yung memory card ko. So nandito po kami sa, papasok kami ng expressway pabalik na Manila. Alright, so ayan, mukhang kinaya ng multicab na makabalik dito sa Manila, ay na makapunta na Manila despite na sobrang daming naging issue. So isa-isahin ko na yung naging issue mga master later on. Okay, Expressway na lang ako. Ayan, dito na tayo sa South Luzon Expressway, from Santo Tomas. Expressway na kami para mabilis. Ito yun din pala.
sa Alabang. Ha? Malapit na tayo sa Alabang. Oo. Hindi na tayo exit sa Alabang, di ba? Ano na, diretso sa Diretso. overpass tayo, flyover. Oo. Tapos bababa. Hindi, mag-flyover ka. Punta ka sa Skyway. Ah, so ilalim lang tayo. Ilalim pa rin. Malambay. Yan, nandito na kami sa Parañaque. From Davao to Parañaque. Kinaya ng multicab. Wala man diferensya, no? Yung alog-alog lang na sa So ayan mga master, matibay naman. Nakasurvive. Malubak pa yan. Malubak pa, malubak. So, Ito, walang nut, oh. oo nga, ito rin wala. Ano ba yan? So, kukwento ko na sa inyo ang mga naging Kalukuhan ng multicab. naging issue ng multicab. Ang daming pinagdaanan ng multicab na to bago makarating dito sa sa Parañaque. From Davao to Parañaque. Katakot-takot na stress ang inaabot namin. Unti-unting nauubos yung mga parte ng katawan. Sa likod na, nakasakay na. Yung bumper, nalaglag. Starter, dituktok pag di nag-start. Mga lock, naputol. Ano pa ba? Yung tin, tinanggal namin kasi sobrang dilim. Hindi pwede sa gabi. Ano pa ba to? Hindi na yan lang doon. Delikado tayo. Kalampag sa ilalim. No? Dito sa may left area ng gulong sa harapan. Hindi namin alam kung ano yun. Basta malapit yun sa ball joint. Inilagyan ng welding. Winelting pa yung ball joint, malapit sa ball joint nung gumawa nito. Palpak yung gumawa nito. Buti maganda-ganda yung condition yung makina. Nakarating pa ng ng Luzon. Total travel 1,600 kilometers. Galing ng Davao. Gasolina. Ang gasolina namin is 5,500. May sobra pa. Roro. Unang Roro namin magkano tayo? 1.5. 1.5 sa sasakyan. 1.5 ba? 2.5. 1.5. Kasama na tayo doon. Oo. Yung pangalawang Roro namin sa Matnog, Allen Matnog, yung kanil. 1.5 yun. Mayroong pamasa natin dito. 1.5 tas may mga miscellaneous. Sa terminal. Parking terminal fee 280, may 10 piso pa, 20 pesos. Tapos passengers fee 300, no? Walang resibo. Ayun. Alam 2,000 lahat yun. Parang 2,000 din. So yun yung naging expenses. Sa 5,000 na gasolina, ano na yun? Sulit na yun. Makauwi lang. So yan lang mga master, panoorin nyo na lang yung vlog natin. Mamaya, kukwento pa ako Ang hindi lang maganda dito talaga sobrang tagtag. Yun ang Manipis ang gulong. manipis ang gulong. Sobrang tagtag niya. Pag nalulubak, kala mo magigiba. Lumalagatak. At okay naman, top speed niya 80. Napatakbo ko ng 80. Pero hindi ko alam kung sagad na yun. Pero umuugong na yung makina. Kaya pa yun. Abot na 100 pero Huwag na. kailangan. Meron pang mga ayusin dito. Yung battery nito, malupit yung battery nito pang Guinness Book of World Record. Tali ng manok. Tali ng manok ang lock. Yung pinatali. Grabe talaga. Sa kaliwa tayo doon sa may Sa video, Oo. Tumabi ka na dito. tali ng manok. Walang tatalo doon. First time ako nakakita ng battery na nilagyan ng tali ng manok. Bumiyahe ng long ride. Visit yun. Ang malupit pa dito, walang battery terminal, ipit-ipit lang. Yan naman
Yung bumper sa likod matatanggal na rin. Sobrang Sobrang tibay. Oo. Tibay ng mukha. May na mukha ng gumawa. Ayan basag Wala mga tornilyo. Yan nandiyan, tulili na ito. Hindi ginamit. Tinamat siguro. Pero ang kondisyon naman ng makina, masasabi ko naman okay kasi nakarating nga ng ano eh. 1,000 ano? Nakarating 1,600 na. Nakarating nga dito eh. From Manila to Davao. Ibig sabihin okay. Walang overheat. Walang katok. So maganda. Pero hindi kami nag-aircon. Ngayon lang kami nag-aircon dito na sa Santo Tomas. Para syempre tipid sa gasolina. Yun lang. So ang dami pang ayusin na tatayowi dito. Walang coolant, reserve coolant pala. Wala rin tubig yung Diba, hindi na maganda ng net yan. Kasi hindi na tatakbo malayo ito. Ayun lang. Bahay na lang sa bahay. Aircon niya, malamig naman yung aircon. Pero may pagkahilaw pa. Parang hilaw ng konti. Pero pwede na. Ano pala to? Automatic transmission. Ayan lang. Ang biyahe namin, inabot kami ng 2 araw kasi ang daming delay talaga, sobra. Malubak. Sobrang lubak. Makita nyo naman sa video. Pakita ko na lang sa inyo. So yun lang mga master. Kami malapit na umuwi. Bye bye. Successful lang biyahe. Kaya kayo anak niya naman. Paraan na. Huling lubak. Uy, huwag tayo papasok dyan. Okay, parang mo muna dito. Teka, ikot lang ako. Diyan balik pa yung dito kita dyan, no? Parang mo muna dyan. Dito na nga. Mas maganda rito lang dito. Dito naman ito ilagay ko para makita nila may maraming hingi. Ay, salamat. Patayin mo ito doon. Buksan ko muna para tanggalin ko yung mga plastic doon. Grabe. Agoy. Destination complete. Hi! Ayan mga master. Touchdown. Touchdown Parañaque. So, mag-aayos-ayos na kami ng mga gamit namin. At ako uuwi na rin syempre. Let's go. Ay, kunin ko muna yung motor pala.